So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin. At meron na silang available dito na unit ng Euromotor Beeperman 150. So ikutan natin to, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako, walk around na lang natin. And meron silang dalawang unit dito na kulay red and black. Tara, ikutan na natin. Ayos na ayos siya. So, ayun lang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 73,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan or installment. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwedeng i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So, mga best no, available na nga rin po dito sa may Mitsubishi San Rafael branch. Itong Beeperman 150 EFI nila. So, meron sila available ng kulay black dito. Yan, pakita ko na lang din sa inyo kung ano yung tsura niya. Maganda yung colorway niya, black and white, na may touch ng gold and red. Okay, so dito naman sa kulay red natin, meron siyang white, red, may orange din siya dito sa kanyang makina. Okay, kulay red din yung fender niya dun sa harap. And then may mga decals tayo na kulay red dito sa kanyang headlight. Ayan. So maganda yung kulay na nilagay dito, no? Yung colorway niya, ang ganda ng astig ng itsura. Okay, mukha siyang flame yung datingan niya. Okay, so sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026 itong Beeperman 150 EFI upgraded version? Okay, so maraming nambabash na to sa social media, pero para sa akin maganda yung itsura niya. Dati pa man din is maganda na talaga yung looks niya. Okay, para talaga siyang Raider type. So, ang siguro upgrade para dito is yung maglagay din sila ng radiator or liquid cooled para sa ganitong model. Okay, so malay naman natin. Kasi kung nag-upgrade sila ng EFI, baka mag-upgrade din sila ng dual overhead cam, naka 4 valves, and malay natin, magkaroon din sila ng liquid cooled na ganitong unit. So, abang-abang lang din tayo doon. Okay, so pagdating naman sa presyo, marami nagsasabi na dapat ganito, dapat ganyan. Yun yung presyo niya. Okay, so upuan natin para at least doon sa lahat ng mga 5 na nakagaya ko. So last time nakapag-vlog na rin naman na tayo na to. Yung kulay, anong kulay ba nung nakalimutan ko ng kulay? Parang white ba? Basta ito kulay red and black yung combination. Okay, ganyan ang itsura natin. Ganda, di ba? Yan. So, sobrang tingkayad tayo rito, pero magaan naman yung motor. Yan ang itsura natin. Okay. Sobrang tingkayad pero manageable naman siya. Tsaka maganda yung shock na ito. Yan. So, sa turning radius niya, malawak din naman to. Ayan. So, kung pagkukumparahin nyo si Flame 150 ng Rossi, tsaka ito, so kayo na rin ang bahala kung ano mga ba ang mas trip nyo, pero para sa akin, pareha silang maganda.
Okay, para silang sporty looking, tsaka very aggressive yung looks nila. Pareha. So, ayun, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo ng ngayong 2026? Itong Beeperman 150 EFI. So, alin ang mas trip nyo? Yung kulay black ba o yung kulay red? O yung last time na na-vlog natin? So, comment nyo naman yan sa baba para at least malaman din natin kung ano nga ba yung mga trip nyo na kulay or kung meron kayong suggestion na kulay, pwede nyo i-comment yan. So, ayun. Nice, diba? Center stand natin. Okay. Yung, dali lang din siyang center stand, napakagaan lang. Ayos. So ayun na nga, medyo maulan ngayong araw na to. Nag-uulambon, okay. Medyo makulimlim din ang ating panahon. Pero ayun, update vlogs para dito sa may Mitsukushi San Rafael branch. Meron tayong available na unit dito. Last time nakapag-vlog na rin naman na tayo. So update vlogs para sa inyo. Itong Beeperman 150 EFI, meron sila available na kulay red and kulay black. Ayan. So ikutan natin para at least dun sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle, ito available na po rito dalawang kulay. Okay, dalawang unit ng EFI ng Beeperman. So ito yung kulay red. Kita nyo naman. May mga red lining siya rito. May kulay red na fender. Okay, dito rin may touch ng red din dito. Dito rin sa side, may red din siya. And then hanggang dito sa ating likod. Ayan. So dito naman sa black, meron silang kulay white and black. Okay, na combination. So yung makina nila, same pa rin naman. Kulay, ano pa rin dito, orange pa rin. Ayan. So may white lining din siya rito. And then maganda rin yung Beeperman dito. Dito naman kulay white yung Beeperman. Dito sa black is kulay red naman yung ating Beeperman. Ayan. So mapapansin nyo, naka digital panel na rin tayo rito. So last time naka digital panel na rin pala talaga yung version 1 na ito. So siguro upgrade, mga gusto nating idagdag ay USB charging port. Sana maglagay din sila rito. So sa hazard switch, meron na ba? Meron na tayo dito. Wala pa siyang hazard switch. So sana dito mag-add din sila. Ayan. So yung forma ng motor, tingnan nyo naman. Maangas na talaga yung ano niya, yung datingan niya. So pwede nyo naman palitan ng LED yung kanyang bulb. Okay, pati yung signal light niya pwede nyo rin naman palitan. Pero sana, di ba, sa mga upgrade ni Euromotor is maglagay sila dito kahit yung projected lamp. Ang ganda siguro nung datingan nun. Pero yung mukha is solid na talaga yung mukha nito. Di ba? Panalo na yung mukha niya eh. Maangas na talaga siya. Very aggressive, very sporty yung kanyang looks. Ayan. So kulang na lang din dito. Radiator. Parang nakaabang na talaga siya para doon. Diba? So sa gulong, meron tayo rito na 80/90/17. Naka-tubeless na rin tayo rito. Tsaka gusto ko yung kanyang disc brake. Pero ngayong 2026, binago nila yung disc brake. So alam ko dati parang pa-wave yung design niya. Ngayon naka-round style na siya. Ayan. So meron pa rin naman tayo rito ang kickstart. Ayan yung tambucho, maangas din yung tambucho. Meron din tayong disc brake dito sa likod, dual path caliper, and meron tayong 180/17 tubeless na rin yan, at naka monoshock tayo rito. Ayan, so sa taillight niya is meron tayong halogen bulb pa rin, and yung signal light niya is LED. Ayan, so sa side meron pa rin tayo rito chain cover na parang carbon fiber finish. Okay, pati dito sa side na to. Ayan, same lang din naman dito sa kulay black. Ayan, so may kickstart siya rito. Ayan, so medyo parang mahaba yung kickstart niya rito. So dito naman sa makina, naka ano na rin to, 5-speed na rin naman to. So maganda talaga yung makina nito. Yung paint job niya panalo eh. Gusto ko yung paint job nito eh. 'Di ba? So sa looks, very good na siya sa akin. Okay, so ayan, update vlogs para doon. And yung presyo, ito yung presyo niya. 73,900 and 3.5 yung down. Meron tayo ritong hanggang 6 months to 36 months. Ayan. So puntahan nyo na lang dito dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Pwede nyo rin naman ako i-PM para at least ma-assist ko kayo or ma-transfer ko kayo sa branch na malapit sa inyo. Okay? Yun lamang po, at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos.
So, ayun na mga boss, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi tatandaan, wala sa brandong motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Marty. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.